Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa aking kusina. Muli ako po ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw tara, tayo ay gagawa ng pangkabuhayan na pwede niyong pagkakitaan kung paano magluto ng masarap na cheese bar. So, ito ay napakasimple lang gawin at pwedeng-pwede niyong umpisahan na ibenta sa inyong mga customer. Kaya naman tara na at atin ang umpisan. So, ito yung mga sangkap na kailangan natin. Bali, unang-una, kailangan natin ng 165 grams o isang pack ng maliit na keso. So, any brand ng keso, pwede nyo pong itry. Then, meron tayo rito 1 teaspoon ng asin. So, ang gamit ko po ay yung rock salt, pero pwede rin naman yung pino. Then, meron tayong 1 cup ng milk powder. So, any brand ng milk powder, pwede nyo pong gamitin. At meron tayo ritong sugar. So, yung ating sugar dito, ang sukat nito ay 3 cups ng white sugar. Then, gagamit din tayo rito ng ating French vanilla flavorade. Gamit natin is Bakersfield. So, maglalagay tayo ng 1 tablespoon. At meron tayong soft butter. So, ang katumbas nito is 450 grams o 2 pack ng butter. Pero kung salted butter na yung gamit ninyo, huwag na kayo maglagay ng asin. Meron din tayong 4 cups ng all-purpose flour. Pwede rin ang third class na harina yung nabibili sa palengke. Kailangan din natin ng 5 piraso large egg. So, kung medium, 6 na piraso yung inyong gamitin. So, ayan lang yung mga kailangan natin. Napakadali lang nito. Kaya naman, kailangan lang natin ng isang malaking lagayan kung saan tayo magmimix. So, bali dito, gagamit ako ng hand mixer. Pagsasamahin ko yung ating soft butter and yung white sugar. Then, i-mix lang natin to. So, kung wala kayong hand mixer, pwede rin po ang stand mixer, pero kung wala pa rin, pwede naman ang wire whisk. So, i-mix lang natin ng maigi. Basta kailangan soft butter na yung ating gagamitin para hindi kayo hirap mag-mix. Then, once na okay na, maglalagay tayo rito ng ating French vanilla. So, naglagay ako ng 1 tablespoon, then yung ating asin, then continuous lang ulit natin sa ating pag-mimix. So, ganun lang kadali mga manay, lalo na ngayon, di ba? Naghahanap tayo ng racket. At ang kagandahan dito, tumatagal tong ating recipe na to. Kasi ito ay cheese bar. Then, ito na yung ating large egg. So, huwag niyo pong sabay-sabay ilalagay. So, paisa-isa po yung lagay para mas mahalo natin ng maayos yung ating egg. Then, yung ating mixer, nasa number 3 lang yan. So, habang minimix natin yan, kapag nakita nyo nabit na ng maigi yung egg, saka kayo maglagay ng paisa-isa. Hanggang sa maging smooth yung texture ng ating ginagawa dito. Ayan, nalagay na natin lahat, no? So, mix lang ng maigi. Then, kapag okay na, eto ilalagay ko na rito yung ating milk powder. So, ayan. Any brand ng milk powder, pwede nyo pong itry mga manay. So, kung saan kayo tingin nyo mura, pwede nyo yun itry. Then, mix lang natin. Pwede naman pag ganito na, pwede na kayong gumamit ng spatula para mahalo ng maigi. Then, once na yan, smooth na yung texture niya, so pwede ko nang stop tong ating hand mixer. Ilalagay na natin dito yung ating keso. Then, i-blend ko lang ulit ng ilang segundo na lang to. So, yan. Para magiling or mamix ng todo yung ating grated cheese dito sa ating hinahalo. Then, okay na to. So, dito ilalagay na natin yung ating harina. So, haluin nyo po hanggang sa ilalim para po pantay yung ating mixture. Yan. Then, ilalagay na natin tong 4 cups ng all-purpose flour, pero wag nyo pong ilalagay lahat. Kailangan hatiin nyo sa 2 o 3 para po mahalo nyo ng maayos. So, dito, hindi ka naman matatakot na ma-overmix kasi wala naman tayo ditong nilagay na baking soda. Wala din tong baking powder na nilagay. Kaya, wag kayo maglala kung haluin nyo ng haluin. Pwedeng-pwede. Saka natin ilagay yung natitira pa. Okay. So, ganyan lang. Pwedeng-pwede nyo tong gawin kasama ang inyong pamilya, lalo na ang mga chikiting natin, di ba? Kapag nakikialam,
Meron bang ganun sa inyo? Yung mga anak ko ganun yung kapag naghahalo gusto nilang itry mag-mix, pwede nyo silang isama dito kasi napakadali lang nito at bonding na rin ng inyong pamilya. So, hahaluin natin yan ng maigi gamit ang ating spatula. Then, kapag tingin ninyo ay smooth na, wala na kayo nakikitang buo-buong harina or wala na kayo nakikita dyan na harina sa gilid, so, pwede na natin tong iset aside. Yan, dahil okay na to. Magre-ready naman tayo ng ating pan na gagamitin para sa ating paglulutuan. So, itong pan na to, ito yung ginagamit na normal sa bakery. So, ang gagawin lang natin, hindi na ako maglalagay ng parchment paper. Ibabrush ko na lang po siya ng butter, palibot, para po maiwasan na dumikit yung ating cheese bar kapag naluto, para mabilis nating matanggal. Then, once na okay na, ilalagay na natin tong mixture ng ating cheese bar. Spread lang natin ng maigi. Yan. Lagay pa natin. Tapos, ganyan lang po. Ipantay nyo lang. So, itong ating recipe ay saktong-sakto para dito sa isang pan na to. Ilalagay ko na lamang po yung size dyan sa screen para po pwede nyong makuhaan ng idea. So, once na napakinis na natin, hindi naman kailangan totally na kinis kasi normal po na ganyan yan. Alalagay tayo dito ng grated cheese sa ibabaw. So, any brand ng cheese pwede nyong itry. Then, nasa inyo kung gaano karaming cheese yung ilalagay nyo, pero kailangan yung sakto lang din. At once na okay na, so dito pwede na natin tong i-bake sa ating oven. So, preheated oven dapat bago nyo to isasalang. So, i-bake natin to ng mga at least, ang umaabot po ito ng 39 minutes sa init na 170 Celsius. Then, balikan po natin yan mamaya. Then, after 39 minutes mga manay, kasi yan po talaga inurasan ko. Pero again, iba-iba po tayo ng oven na ginagamit. Kaya make sure na kailangan alam mo yung kalidad or init na naibibigay ng inyong oven. Mapa-electric yan or gas oven. So, tinaob ko siya sa isang tray natin. Kailangan tanggalin nyo na kagad habang mainit pa kasi natutunaw 'di ba yung butter na binrush natin sa ating pan, 'di ba? Para mabilis siyang matanggal. Dahil once na lumamig, didikit na naman. So yan. Then hindi pa natin yan mai-slice, palamigin muna natin yan ng ilang minuto. Then after 30 minutes, so pwede na natin siyang i-slice. So nasa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong slice ng inyong cheese bar, kung gusto nyo pahaba or kung gusto niyo pa square, gusto niyo pa triangle, kayo yung masusunod. So, bali dito sa ating recipe, marami kayong magagawa dito mga manay. Kaya, pwede talaga siyang pagkakitaan. At habang nag-i-slice ako dito mga manay, ay i-discuss ko na rin sa inyo yung ating nagastos para dito. Para naman may idea kayo. Pero again, disclaimer ha, ang aking sasabihin ay base po sa presyo ng aking mga nagamit na sangkap. So, pwede pa yun mas bumaba o mas tumaas. Depende po sa inyong mga napamili sa inyong lugar kasi hindi naman tayo pare-pareho ng price ng ating mga nabibiling brand ng ating ginamit. So, dito, 581 pesos yung aking nagastos. Kasama na po yung ating gas oven dito. Then, ang kagandahan dito sa ating cheese bar sa isang ganito ay makakagawa kayo ng 64 pieces o 64 slices na ganito kalaki. Bite size mga manay. Napakasarap nito at ang sarap ipare sa mainit na kape. Kaya naman talagang bagay na pambenta. So, sa puhunan natin na 581 pesos, so dito ilalagay ko siya sa box mga manay kasi order po ito at ayaw nang ipalagay sa ganito sa cupcake liner dahil sila naman yung mag-aayos sa event, kaya ilalagay ko na lang sa box. So, balik tayo doon. Ang puhunan na aking nagastos dito is 581 pesos, no? Then, i-divide natin siya sa 64 pieces kasi 64 slices ang nagawa ko dito sa isang tray. So, i-divide natin. Pumapatak po ito na ang puhunan bawat isang piraso ay 9 pesos. So, pwede nyong ibenta to ng 12 pesos or 15 pesos per piece. Or kung gusto niyo na lang per tub. So, pwede kayong mag-alagay sa isang tub or mini box, then i-divide nyo into 12 pieces.
Kapag dinivide nyo into 12 pieces, yung ganito kalalaking size ng cheese bar mga manay, makakagawa kayo ng pie box. May sobra pa yon. So, pwede nyo ibenta ng 180 pesos ang bawat box na may 12 pieces ang laman at pwede kayong makabenta ng 900 pesos. So, hindi na masama. Kaya pwede nyo itong pagkakitaan. So, yun lang.